Hello everyone, this is Lupin Strangero channel. Dito na naman tayo ngayon, pang-alamin at ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ka-importante kahalaga ang isang breaker sa ating kabahayan, mga kabansa. Ito, meron tayong naka-display na panel board na may lamang breaker, metro, at sa mga industrial breaker. Saka mayroon tayong mga plug-in, bolt-on na breaker. Ito, bolt-on na breaker, plug-in na breaker, at saka 3-phase na ordinaryong breaker. Ito ay papaliwanag ko sa inyo, kabansa, kung bakit ito ay malaking panel board ang ating ginamit, kabansa. Kasi itong ating model breaker ay malaki, ibig sabihin pang malaking bahay o kaya pang third floor na bahay. Ang ginawa natin dito, kabansa, kada floor ay 4 ang gagamitin natin na breaker. Sa first floor, kung ito ay gagamitin natin sa third floor na bahay, sa first floor, isang breaker sa ito ay may main pala na 100 amperes ang mga kabansa. Tapos ang mga sub branches niya mayroong 30, may 20, may 15. Sa outlet natin ay gagamit tayo ng 20 amperes. Tapos sa ilaw naman natin, lighting, ay 15 amperes kasi mababa lang po yung ano nun, yung amperahe ng sa ilaw para sa mga outlet. Kasi sa mga outlet, pwede tayo maglagay ng mga refrigerator o kaya mga appliances na malalaki. Kaya kailangan medyo mataas ang amperes. At ito kaya naging 4 ang ating gagawin na breaker dahil isa sa outlet, isa sa lighting, at isa sa may aircon. Kung may aircon kayo sa bahay o saka motor sa tubig, either sa motor sa tubig o kung ano-ano pang magamit mo sa bahay, yan ang gagamitin natin. Pero ito, mayroon tayo ditong 30 amperes at saka 20 amperes. So, ganun din sa second floor, 20 amperes, lighting, 15 amperes, tapos 30, 20 uli. So, makikita nyo mga kabansa, yung sa third floor niya, dalawa kasi karamihan, third floor natin, rooftop lang. Ngayon, kaya yan dalawa sa lighting at saka sa outlet lang po yan. Ngayon, kung gusto natin na magkaroon tayo ng dagdag na breaker sa aircon, mayroon tayong spare dito sa taas. Ano kabansa? Ayan, may spare siya. So, pwede tayong gawa dito, 3 breaker po siya sa third floor. Kasi sa third floor, syempre, third floor natin medyo mahangin na. Hindi naman natin kailangan din ng mga aircon o ano-ano pa. Yan ang kabuuan na istorya niyan, kabansa, sa ating buong panel board. Kaya siya malaki. Mayroon din po yan, kabansa, na kung depende sa unit ng bahay nyo, kung maliit lang, pwede naman tong kasing laki lang ng kalahati nito ang gagamitin nyo. Pwede rin yan. Pero ang kahalagaan nito, kaya naka-divide yan siya para sa lighting, sa outlet, at saka sa may appliances. Kasi kung kunyari, ito ay nagkaroon ng trouble, kapag nag-trouble yung ating bahay na short circuit tayo sa may outlet, mayroon pa po tayong ilaw, hindi siya mamamatay. Kasi ang kainaman nito, kapag iba-iba siya, kasi kung may sira ang outlet, kapag iisa lang ang breaker mo, mamamatay lahat yan. Ngayon, paano mo gagawin kung walang ilaw? Kaya nakabukod-bukod po yan, yung isa sa outlet. At ngayon naman, kung nasisira naman yung sa ilaw, madilim ka naman. So kung may extension ka, pwede ka sumaksak sa outlet.
Lalo na kung bahay mo, simentado, third floor, lahat yan madilim po yan, lalo na kung sa Maynila. Kasi dikit-dikit po yung bahay. O saradong-sarado. Siyempre, yung harap lang natin ang pwede buksan dyan dahil yun ang property natin kapag nagpatayo tayo ng bahay. Mainam na itong gagamitin natin na, na mga naka-individual sa isa-isa kada floor. Ngayon, kung itatanong nyo naman kung magkano yung aabutin ng ganyan, breaker na yan, depende po sa brand. Pero yung ito, kung magandang brand yung main niya, 100 amperes kasi ang main, wapalo na po ng kulang-kulang 2,000. Tapos the rest, mga branches niya, kung mababa lang din ng mga amperahe, mas mababaran din ang presyo. Siguro mga 400 to 500 po yung naglalaro po dyan. Sa kainaman po nito ng breaker, kunyari may pumutok sa atin o nag-short circuit, pwede mo po yan na ipatay mo lang tapos ibabalik uli, aandar na, hindi kagaya nung araw na fuse. Tsaka ngayon, may gumagamit pa rin ng fuse, pero mas advisable ngayon yung breaker. Kasi kapag yung fuse, kapag sa probinsya ka nakatira, tapos bigla siya nag-short circuit, mamatay po yan siya, putol na yung fuse, bibili ka uli. Pili ka, lalo na kung malalayo yung mga bahay nyo, siyempre magsasayang po kayo ng oras para bumili. Pero kung breaker, i-on off na lang po ninyo, babalik na po sa normal. Pero tatandaan po nyo, kung pag on mo yan tapos bigla na uli nag-automatic off, ibig sabihin yung line ninyo mayroon po sa short circuit yan. Kaya wag mo na pipilitin na i-on yan hanggat hindi na-detect kung saan yung short circuit niya, kasi magkakakos ng fire yan, yung sunog sa ating bahay at sa wiring. So kapag nasusunog na yung wiring natin, obligado tayo palitan kasi delikado na po yan, magbabaga po yon. Kaya yan ang kainaman ng breaker, para medyo swabe yung galaw natin doon at komportable tayo, safety tayo dito. Kasi pag nagkaroon siya ng leakage, automatic siya mamamatay, trip off po siya. Kaya kung kayo kunyari bibili kayo, magpapatayo kayo ng bahay, kaya nagbablog tayo para guide lang kung magkano yung gagastusin ninyo sa isang buong breaker. Siguro isang ganto kalaki na panel board ay gagastos tayo siguro ng mga 5 to 6,000 sa isang ganto. Yan, tapos na po yung ating mga yung pinapaliwanag ko po sa inyo kung paano yung kagandahan ng breaker sa ating kabahayan. At saka pinaka-importante po to, dahil kung wala tayong mga breaker, hindi tayo a-approvean ng mga nagkakabit ng kuryente. Yung kunyari dito sa Maynila ay Meralco, sa Iloilo ay Iloyco, pag sa Bohol ay Buhico. Yan, mga sa Quezon Province ay Kisilco ang tawag niyan. Hindi tayo a-approvean po dyan kapag kapag hindi maayos yung pagkalatag natin ng breaker. Ang nangyari po kasi ngayon, yung pinoprovide sa mga electric company, kunyari ito ay Metro, mayroon pa pong breaker yan dito sa baba na bolt on siya o kaya plug in, na may bahay na po yun na mayroon breaker po dito, para bago dumating dito, didiretso dito sa bahay natin, kabayan natin, didiretso dyan. Yun ang required ng mga Meralco, na kapag nagpakabit ka, may breaker sa ilalim ng Metro. Hindi ko lang nalagyan kasi kinapos tayo ng oras. May breaker yan bago dumating dito sa main natin sa bahay. Ito naman, mga kabansa, ay sa bahay po nilalagay yan. Kailangan bago magtayo ka ng bahay o mag-finishing, nakaasinta na po yung ganyan para medyo nakaplat po yan siya.
Ngayon, ikakabit na natin ang cover nito para nakikita nyo yung tamang ayos niya. Nakabit na po natin, mga kabansa. Ayan kabansa, makikita nyo, naka-close na po siya. Medyo maayos siya tingnan. Pero re-remind ko lang po sa inyo, hindi pwede magkabit po dito yung mga hindi pa marurunong sa kuryente. Kailangan talaga may mga electrician po dito na gumagamit kasi po main yan. Yung, eto makikita nyo, ito yung tinuro natin kanina na spare niya sa taas. Yun, may tanda po dito, ang spare niya, kung gusto mo gagamitin, bubutasin mo lang po to. Mayroon lang yung nakahinang yung nakapiraso para pwede mong butasin. Ngayon po, ang pagtitesting niya ng breaker, pwede mo yan siya testingin. Kung malaman mong masira, sa outlet mo muna testingin. Tapos, kung walang gana, ibig sabihin sa breaker ang sira nun. O kaya may putol ang linya. Nakikita nyo nung isang araw kung paano natin tinesting ng breaker. Ngayon, ang gagawin po natin, kung hindi nyo alam i-testingin, bubuksan lang nyo yung vlogs ko sa una sa may mga electrical. Kung tingnan lang nyo doon, nakikita doon kung paano tinesting tong gantong breaker. Ito kasi pong breaker na to, ito yung laman po niyan dyan. Yung ito naman, itong bolt-on nito, ang nilalaman ng breaker na nilalagay po dito sa ilalim. Yan po. Yan na mga kabansa, mayroon na tayong ideya kung tayo ay magpapagawa ng bahay kung magkano ang gagastusin natin dito. Tsaka kung kayo naman may-ari, kung mayroon naman kayong pangbili ng medyo mahusay na breaker, pipiliin niyo yung mahusay na breaker at itatanong na lang niyo doon sa sa mga nagtitinda kung alin yung pinakamahusay na breaker. Huwag po tayo gumamit ng mga breaker na na mga hindi branded kasi mahirap na, kasi ang nakataya dyan yung kuryente natin at ang buhay natin. Siyempre kapag hindi mag-trip off yun, mangyari masusunog yung bahay natin. Yan na mga kabansa, tapos na tayo dito kung paano natin talakayin yan, ang mga breaker na yan. Maraming mga amperes yan at saka mga kung anong brand ang kailangan nyo. Saka bago kayo gumawa niyan, kung kayo man ay nagto-troubleshooting dyan, kailangan medyo alam na ninyo kung paano yan gagawin. Pero kung hindi nyo alam gagawin, tumawag na lang po kayo ng electrician. Siyempre ako, alam ko yung gagawin kung ako. Pero kung yung iba, hindi nila alam yun. Ayun na kabansa, magmula dito sa metro, diretso ngayon yan sa breaker. Tapos mula sa breaker, papunta sa mga line ng bahay, dito may butas din dito, nakatanda dito, i-distribute lang po yan dito. Makikita mo yan, yung may mga butas dyan, ayan po, makikita mo yan, may mga design yan, yan, ganyan lang po yan. Okay na po, ang kailangan mo lang dyan, wawiringan mo na lang papunta sa loob ng bahay. At ituturo ko naman bukas kung paano magdugtong-dugtong at maglilinya sa loob ng bahay. Depende kung paano ang sistema ang gagawin nyo. Basta ako'y nag-guide lang ako sa inyo kung paano nyo ikakabit at saka kung anong mga pangalan itong binibili natin. Ito po tawag dito ay panel board. Depende kung ilang butas ang sasabihin nyo. Pag bibili kayo, alam na nyo kung ano pangalan niya, kasi yung mga iba sa hardware hindi rin niya alam kung anong mga yan, lalo na pag mga baguhan pa lang. Hindi nila alam kung ano mga branches, lalo na yung mga boy. Buti kung ang kausap mo yung marunong na, tsaka mga dati na nagtitinda. Kapag mga baguang tauhan lang, magtatanong ka, maiinis ka lang kapag hindi nila alam. Ayan na mga kabansa, dito naman po tayo dito sa isang breaker na to. Ito na breaker na to, nakadiretso din to sa metro.
Tapos kabit dito sa breaker kung kayo po ay may mga malalaking industrial sa bahay o mga gawaan ng welding, machine shop, pwede po ito gagamitin tong breaker. Kasi po ito, ang single pole na industrial breaker natin ay ano pa yan, 150 amperes po yan. At saka yan ay original na mga brand. Ito po siguro kung bibilin mo, kasing halaga po nito, ang presyo nito, yung ganito. Kasi medyo may brand po ito. Ngayon mga kabansa, sigurado ka naman dito hindi niya susunugin yung mga wire mo dyan. Pero malaki kasing mga wire ang ginagamit po dito. Mga zero na po na wire ang ginagamit dito, o kaya double zero. Dahil dito, siyempre, kahit anong mga makinarya mo, mga machine shop, welding machine, magsabay-sabay po yan, kaya niyang gagampanan po yan. Hindi kagaya ng mga ordinaryong breaker na mga ganito, saglit lang po to, iinit na. Lalo na kapag ang amperes niya ay 60 lang, okay lang kung 100 amperes yung ano nito, yung breaker nito. Kaya pa niya magbuo ng ng mga welding machine o kaya mga compressor. Yan po. Ay di naliliwanagan na tayo dyan. Tsaka dito sa industrial breaker. At kung itatanong po ninyo kung ano na naman tong isang breaker, parehas lang po yan dito. Ganito. Pero siya 150 amperes at ito ay 150 amperes. Yung ito po kasi mas mamahalin to, mas high-tech po ito kasi may mga ilaw dito sa gilid yan para malaman mo kung gumagana o maandar. At saka po yung ito wala po. Pero ang ano niyan, ang service niyan parehas lang. Kasi ito ginagamit po ito, ang breaker na to sa kunyari yung may wiring ka tapos may generator ka, gantong breaker yung gagamitin mo. Para pag brownout, automatic po andar na po ito yung breaker na to. Yan ang tinatawag po na 3-phase na breaker. At saka ito naman oil breaker na 3-phase. Sorry po. At maganda po ito sa lahat kasi may brand po talaga to. Mas mamahalin to. Yan lang mga kabansa. At bukas pag may awa yung Diyos, ay atin naman ipapakita kung paano magkabit ng mga utility box o junction box, yung mga outlet, kung paano natin ikakabit yun sa utility. At ituturo din natin kung ano mga pangalan ng mga gamit sa bahay. Dito lang sa channel ko, manunood po kayo, malalaman nyo kung anong mga pangalan na piyesa na gagamitin natin sa mga bahay natin. At saka hindi na tayo malilito kung anong bibili natin dahil alam na natin, napapanood na natin, at saka kung paano natin gagamitin yung breaker. Yan lang mga kabansa, at God bless. Magandang hapon. Salamat.